kayang naidudulot ng pagkain na napakasarap. Kaya naman sinusugal namin ang buhay namin para maihatid sa iba ang kasiyahang yon. Matapos nilang maipasa ang ikalawang pagsubok ng Hunter exams, sumakay ang mga aplikante sa airship at kasalukuyang papunta na sa kinaroroonan ng pangatlong pagsusuri. Magpapakilala ako na maayos na natirang mahusay na 42 aplikanteng nakaabot dito ngayon. Tulad ng nabanggit ng inyong examiner na si Menchi, ako si Netero, ang chairman ng Hunter Exam Selection Committee ngayong taon. At ako si Dean, ang secretary. Ang totoo, dapat magpapakita lang ako sa inyo sa huling bahagi ng inyong pagsusulit. Pero nandito na rin lang ako, kaya mabuti na rin na nagkakilala tayo. Magaling. Gusto ko ang nararamdaman kong tensyon dito mula sa inyo. Maganda yan. Nakapagpasya na akong babantayan ko kayo hanggang matapos ang exams. Ipapaalam ko sa inyo na makakarating tayo sa ating destinasyon bukas, ganap na alas 8 ng umaga. Maya-maya lang, handa na ang hapunan kaya pwede na kayong kumain. Sa ngayon, maaari na muna kayong magpahinga. Yes, Taragon! Ikutin natin tong airship. Gusto mo ba? Gusto! Ang dami nilang energy ah. Ako matutulog na muna. Latang-lata na ako. Oo nga, ako rin. Pero bago yon, may bumabagabag lang sa aking tanong na gusto kong masagot. Oh, ano yun? Ilang pagsusulit pa kaya ang natitira bago tayo matapos? Ah, oo nga. Hindi nila binabanggit kung ilan yun. Kadalasan umabot ng Phase 5 o 6 sa kabuuan ng exam. Ibig sabihin, mga 3-4 na pagsusulit pa ang pagdadaanan natin. Kung ganun pala, lalong kailangan na makapagpahinga ng maigi. Pero, huwag kayo masyadong mapanatag. Ha? Pinalam lang sa atin ng sekretary kung anong oras tayo makakarating sa destinasyon natin. Pero hindi niya sinabing doon pala magaganap ang Phase 3 ng exam. Kaya posibleng dito mismo sa airship mangyari yun. At isa pa, hindi tayo nakakatiyak kung tatawagin nila tayo para doon. Hindi nga. Nangyayari ba yun? Kung tutusin, hindi naman yun imposible. Malay nyo, makatulog kayo na mahimbing at paggising ninyo, magulat na lang kayo dahil tapos na ang exams. Kaya mas mabuti huwag kayo matutulog. Mas maganda manatili na lang kayo nakasubaybay para siguradong hindi nyo yung makaligtaan. Kulang ng beauty sleep ko. Sige, salamat sa payo mo ah. Mamaya na lang. Tatandaan namin yung mga sinabi mo. Okay, walang problema. Galingan natin. Ang dali niyong maloko. Ngayon, hindi kayo makakatulog at tiyak na mabagsak kayo sa pagsusulit bukas dahil sa pagod. Imposibleng dito maganap ang susunod naming pagsubok. Dahil kung ganun palang intensyon nila, hindi nila kami papayagang gawin ang anumang gusto namin. Imbes, dapat pinaabang lang nila kami. Sa palagay nyo, ilan kaya sa kanilang makakapasa ngayong taon? Yung makakapasa na sa lahat-lahat? Oo, madaming maangas at magagaling sa batch na to, no? Kahit na nagkamali ako at ibinagsak ko pa silang lahat ng una. Pero depende pa rin yun sa kung gaano kahirap ang mga susunod na pagsubok. Oo nga, malas nila kung mahirap, no? Pero sabihin mo nga, naramdaman mo rin ba yun? Marami sa kanilang napakalakas ng nilalabas na aura, no? Napansin mo sa tots? Oo, napansin ko. Natutuwa din ako sa mga baguhan ngayong taon. Ang gagaling nila, di ba? Kahit may pagkaeng-eng siya, tingin ko malaki ang pag-asa ng number 294. Ang siguradong pasado na sa akin, si number 99. Ang mayabang na batang yon, mukhang nababagot na siya sa exams eh. Ikaw, Buhara. Teka, sino nga ba? Hindi siya baguhan pero siya ang pupustahan ko, si number 44. Naaalala mo nung nagwawala si number 255 at sinugod ka niya? Sa iba talaga ako nakatingin nung mangyari yun. Malamang naramdaman mo din yun, Menchi. Si number 44 talaga ang tunay na mapanganib ng mga oras na yun. Nako, oo, napansin ko rin yun. Gustong-gusto niya tayong tapusin noon, halos hindi na nga siya makapagpigil. Pero hindi mo ba napansin, Buhara? Ganun na siya mula nung una pa lang. Kakakita pa lang natin sa kanya, pero yung aura niya napakalakas na, nakakatakot. Talaga? Oo, yun ang dahilan kaya mula nung una pa lang hindi na ako mapakali. Dama kong pasinting hinahamon niya tayo. May nararanasan din akong ganun sa kanya. Kailangang bantayan na maigi ang isang yon. At ayoko mag-aminin ito pero nakikita ko ding hindi nalalayong ugali niya sa atin. Yun nga lang, mas malala ang kabaliwan niya at hamak na mas napapariwara ang isipan niya.
Nasa dugo na ng hunter na palagi tayong uhaw sa mga sitwasyon na susubok sa kakayahan natin. At ano nga bang hunter exam kundi perpekto pagkakataon para doon? Para makahanap tayo ng katapat na mapaglalaanan natin ng respeto. Kaya naman kung minsan, hindi natin maiiwasan na makatagpo tayo ng iilang individual na tunay na espesyal at may mga katangiang angat sa iba, sadyang lihis sa nakagisnan. Magkaya ko na! Hindi ito malaruan! Bawal dito mga bata! Kung kayo maglaro sa labas, huwag dito! Oh, wow, ang ganda! Tamugon! Ano meron dyan? Wow! Mukha silang mga kumikinang nahiyas! Diba? Uy, Kilua, may tanong ako sa'yo. Meron ka pa bang mama at papa? Buhay pa sila nung huling kita ko. Anong trabaho nila? Mga assassin. Ha? Pareho sila? Ano bang reaksyon yan? Ang weirdo mo talaga kahit kailan. Ha? Ikaw pa namang unang pinagsabihin kong ganyan ang reaksyon. Sineryoso mo naman ako agad. Pero seryoso ka naman, di ba? Paano mo naman nasabi? Wala, hinulaan ko lang. Ang boring naman. Kadalasan natutuwa lang sa akin ng mga tao dahil hindi nila masabi kung seryoso ba ako o hindi. Oo? Ang totoo, puro assassin kami sa pamilya ko. Kaya yun, tama ka. At umaasa silang lahat na magiging mahusay akong assassin tulad nila. Yun nga lang, ayoko talaga ng ganun. Sino ba namang may gusto na kinokontrol ang buhay mo, di ba? Biruin mo, nung sinabi ko sa kanilang gusto ko mabuhay ng malaya, alam mo ba, para silang nasiraan ng bait. Tumutulo pa talaga yung luha ni Mama nung sinabi niyang ako pa naman sa lahat ng anak niya may pinakamalaking potensyal na maging top assassin. Nakakayamot, di ba? Kaya ayun tuloy. Nag-aaway kami at nung ayaw nila akong palisin, sinaksak ko si Mama sa muka at si Kuya naman sa tagiliran kaya heto na ako ngayon. Siguradong gusto na nila akong patayin. Subukan nila at paiyakin ko silang lahat. Pag naging bounty hunter na ako, una kong huhulihin ang buong pamilya ko. Siguradong malaki-laki ng bounty ang makukolekta ko sa mga ulo nila. Ano problema mga bata? Kayo pala, Ginoong Netero. Napansin niyo po ba kung sino yung nakatayo sa bandaron ngayon lang? Hindi eh. Sinusubukan niya ba kami? Ang bilis niyo para sa edad niyong yan. Ha? Yun lang ba? Halos wala naman akong ginawa. Anong kailangan niyo? Wala kayong papel sa exams namin kundi sa panghuling pagsubok, hindi ba? Wala namang masama kung kausapin ko kayo. Nababagot lang ako kaya naisipan ko maghanap ng mga makakalaro. At may gusto nga pala ako itanong sa inyong dalawa. Kumusta naman ang unang hunter exams nyo? Ano, masaya ba? Opo, napakasaya po. Natutuwa ako dahil wala pang lumalabas na written exam. Ayoko po talaga nun eh. Para sa akin, hindi ako nasiyahan. Ang inaasahan ko sa hunter exams, mas mahirap pa. Siguro naman sa phase 3, hindi na ako antukin sa sobrang dali. Hindi ko masabi. Tingnan natin. Tara na nga, Gon! Sandali lang muna. Gusto ko sana kayong imbitahan na sumali sa isang laro. Laro? At kapag natalo nyo ako sa larong ito, ipinapangako kong pasado na agad kayo sa hunter exams. Talaga po? Sige, sali ako! Sali ka na rin. Ano? Okay, makinig at ipapaliwanag ko na ang mga patakaran. Ang dapat nyo lang gawin ay agawin sa akin ang bolang ito bago lumapag ang airship natin sa ating destinasyon. Yun lang at panalo na kayo.
Kung tama pagkakaalala ko, hanggang mga alas 8 ng umaga bukas ang biyahe natin. Ibig sabihin, may 7 na oras kayo para subukang gawin yon. Pwede nyo ako sugurin sa anumang paraan. Walang bawal. Puro depensa lang ang gagawin ko, walang opensa. Ho? Parang sobrang dali naman nun. Hindi naman patas para sa inyo. Tingin ko patas lang naman. Bakit din nyo muna subukan? Kailangan nang agawin yung bola, tama? Tama. Okay, ako unang susubok. Sige lang, handa na ako. Minimenos niya ako. Oh, ang daming kinuha. Alin ang totoo? Isa yung espesyal na teknik na natataki sa mga assassin. Ang Rhythm Echo. Gumagamit sila ng kakaibang ritmo upang makalikha ng mga naiiwang imahe para lituhin ang kanilang kalaban. Nakapangingilabot isipin na may isang batang tulad niya na dalubhasa na sa teknik na ganitong kahirap. Napakaliksi niya. Talaga bang matanda na siya? O ano na? Yun lang ba yun? Kung ganun, ipigilan ko na lang ang paggalaw niya. Aray, ang sakit nun. Aray, ang sakit. Aray. Nako, hindi siya nagalinlangan sa sipang yun ah. Kung karaniwan tao ako, malamang durog na ang mga buto ko ngayon. Kasar, gawa ba sa bakal ang binti ng matandang yan? Kiluwa, dali, itag mo ako. Ako naman, pasubok. Tingnan natin, ano naman kayang gagawin ng batang ito? Mukhang napakabait at masiyahin niya, hindi ko masabi. Okay. Aba, mabilis din pala ang mga paa niya. Kaya lang, mga 10 taon pa bago gumana sa akin ang harapang atake. Bata pa talagang isang ito. Oh, tumalon? Aray, ang sakit, aray. Sira ka talaga! Bakit kasi ooy na tanong mo na untog ka tuloy? Umayos ka nga, nasayang lang! Nagulat pa naman yung matanda pagkakataon mo sana yun! Nagulat talaga ako. Mukha lang siyang ignorante pero nakikita ko ng maliksi at mabilis din siyang kumilos. Mali yun, erase, erase. Sapat na ang dalawang ito para libangin ako hanggang mag-umaga. Kumusta na kaya yung dalawang kawawang loko na madali ko nauto kanina? Malamang sa sobrang nervous dahil sa sinabi ko, hindi na sila makatulog ngayon at... Ano? Natulog pa rin sila? Aray, lungko. Wala kayong ibabatbat sa akin pag ganito. Kusugurin nyo kaya ako ng sabay para hindi kayo mahirapan. Napupuno na ako! Okay, manda na kayo. Nahihirapan pa rin kayo. Hindi man lang pinagpapawisan si Ginoong Netero. Aray! Hindi kami mananalo sa kanya kung wala kaming strategy. Mukhang paulit-ulit na lang ang ginagawa nyo. Sinipa niya palis ang bota niya para humaba ang saklaw ng sipa niya? Yes! Hindi rin. Ang tatayaan yung dalawa. Manalo na tayo!
Magaling ang ginawa niyong yon. Napabilib niyo ako. Ang galing yung Ginoong Netero! Ang galing talaga! Tama na nga to. Ayoko na. Sige, talo na ako. Oh, susuko na agad siya? Bakit? May oras pa naman tayo, oh. At muntik na natin maagaw sa kanya yung bola. Ikaw talaga. Hindi mo pa ba nagigets hanggang ngayon? Ha, Gon? Mula kanina, na hindi pa ginagamit ni Tanda yung kanang kamay at kaliwang binti niya. Ha? Sa kabila nun, wala pa rin tayong laban sa kanya. Kahit habulin pa natin siya ng 1 buong taon, hindi natin maaagaw yung bola. Nako, mukhang nabisto niyo na ako. Ang akala ko pa naman maluloko ko kayo hanggang matapos ang oras. Hindi ko napansin yun, ah. Nakakatawa. Ang galing niyo talagang manginis. Umalis na tayo, Gon. Pero gusto ko pang ituloy ito ng konti. Ha? Hindi mo ba naintindihan yung sinabi ko ngayon lang? Imposible! Hindi natin kayang agawin yung bola sa kanya! Alam ko, wala na akong paki sa bola. Kalahati pa lang ng time limit na nagamit natin. Pipilitin ko si Ginoong Netero na gamitin ang kanang kamay niya bago maubos ang oras. Ganun ba? Sige, kung yan ang gusto mo, good luck na lang. Matutulog na ako. Ginoong Netero. Paano po nagawa ni Kilua yung ginawa niya kanina? Yung naging napakarami niya? Alam niyo po ba ang sikreto? Alam ko, mga taong konektado lang sa mga palihim na gawain ang gumagamit nun. Walang silbi para sa'yo, matutunan pa yon. Sa katunayan, hindi mo na dapat matutunan yon. Pero isa yung kahangahangang teknik. Oh, at matinding pagsasanay ang kinailangan para magawa niya yon. Ang astig talaga ni Kilua kahit kailan. Di yan ubra! Kainis, ang sama na tuloy ng disposisyon ko. Di bale na nga, wala na akong magagawa. Hoy, bata, tumigil ka! Binangga tayo tapos deadline pa tayo. Mata namang gumalang! Kung hindi pa ako huminto kanina, malamang napatay ko na yung matandang yun para lang makuha yung bola sa kanya. Aba, habang tumatagal mukhang bumibilis pa lalo ang mga kilos niya. Kunwari, kukunin niya ang bola. Pero ang target niya, ang tiyan ko! Kapag inuntok pa uli ng batang to ang ulo niya sa tiyan ko, sigurado mababasag na ang bungo niya. Pero kapag hinayaan kong bumaba ang depensa ko, ako masasaktan. Iilag na lang ako! Ha? Namatay ba siya? Kita ko, ginamit yung kanan niyo. Ha? Aba, Yes! Nagawa ko! hello? Ito ba yung piloto? Ako ito. Kumusta naman ang lipad natin? Maayos ba? Mabuti naman. Pasensya na kung pangungunahan kita pero... Pwede bang bagalan mo na ang paglipad? Sa isang larong naisip ni Netero para pumatay ng oras, may mahalagang bagay siyang nakita kay Gon. Mahimbing na nakatulog si Gon habang dahang-dahang papalapit ang airship na may dalang 42 natitirang aplikante sa ikatlong pagsusulit.